Siguro pagpunta nyo rito ay may nakita kayong marami nating mga kababayan na nagpunta o galing na sa simbahan na may daladalang mga palaspas. At nagpapaalala ito sa atin na sa sangkakristyanuhan, in Christendom, ay ngayon ay araw ng palaspas, Palm Sunday, Domingo de Ramos, ay hindi tayo nakikipista sa mga pampistang relihiyon na karaniwan ay nauuwi sa pamahiin. Sinasabing ito ay pag-alala sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, kung saan siya ay sinalubong ng mga palaspas at ng mga tao na nagsisigawan ng Hosana sa kanya na anak ni David. Kinikilala nila ang kanyang pagka-Mesiyas at dito ay maaring makiayon tayo na dapat alalahanin ang ganung mahalagang pangyayari. Umpisa iyon ng tinatawag nating Passion Week, yung huling linggo na kung saan magdurusa ang ating Panginoong Hesukristo. Pero kung isipin ninyo, ang nagsimula sa pagsalubong ng masaya at pagpupuri nung 5 araw na pagkasunod, the day Friday, Sunday was the entry to Jerusalem, Friday was the day of the trial and crucifixion. Ano nang isinisigaw ng madla? Ang kanilang isinisigaw ay ipako siya sa krus. At dito makikita natin ang dalawang magkabilang pagtugon sa Panginoong Hesukristo. May mga tumatanggap at pagkatapos ay tatanggi. Merong mga talagang tumatanggap at merong talagang tuwirang tumatanggi. Yan ang dalawang bagay na hinaharap natin sa tuwing tayo ay nangangaral ng Ebanghelyo. At ito ang dalawang dapat nating asahan. Gusto natin madalas ay tanggapin ang ating mensahe ng Ebanghelyo at sa kagustuhan natin na tanggapin ng madali. Ang nangyayari, binabago ang mensahe, pinapadali ang mensahe para lang masiguro na may tatanggap ng Ebanghelyo. Lahat tayo ayaw na tanggihan, kaya talagang gusto nating alisin ang anumang dahilan bakit tinatanggihan ng Ebanghelyo. Ganyan ang nangyayari sa maraming mga iglesia na nagbago ng kanilang mensahe at mula sa pagbabago ng mensahe, nagkaroon ng pagbabago ng saloobin. When you change your message, you change your attitude to the gospel. At ito ang gusto kong bigyang pansin natin at harapin, at ito'y nakita natin sa binasa kanina sa Bagong Tipan. Muli ko lamang babasahin ang 2 talata rito sa Roma, Kabanatang 10. Una ay ang talatang 15 at ang ikalawa ay lulundag tayo sa talatang 21. Romans 10:15, then jump to verse 21. Sa Roma 10:15, at paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita ng mabubuting bagay. Tumalon tayo sa verse 21. Ang sinabi ay, subalit tungkol sa Israel ay sinasabi niya, sa buong araw ay inuunat ko ang aking mga kamay sa isang swail at mapagsalungat na bayan. Alam niyo, ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma ay pumapangalawa lamang sa Ebanghelyo ni Mateo sa dami ng ginamit na lumang tipan na sinitas. Pero kung isipin ninyo na ang Mateo ay may 28 kabanata, ang Roma ay may 16 na kabanata, masasabi natin ang Roma ang mas pinakahitik sa dami ng paggamit ng lumang tipan. It is the most dense when it comes to the use, citation, and quotation of the Old Testament. Bakit? Gustong ipakita ni Pablo na ang kanyang mensahe dito sa Roma ay nababatay sa kasulatan. Hindi niya ito kinatha, hindi niya ito inimbento. Ito ang talagang turo ng kasulatan. Anong mensahe ni Pablo dito sa Roma? Isang kagilagilalas na mensahe. Paano ang isang makasalanan sa harap ng banal na hukom na Diyos ay mapawawalang sala. Hindi ba nakakagilalas yan? Isipin mong ikaw ay
nakagawa ng isang krimen, humarap ka sa isang huwes na hindi maaring masuhulan, at tiyak na ang kanyang magiging hatol ay ayon sa ebidensya na ikaw ay talagang nagkasala, at yun ang kanyang magiging hatol, may sala. Yan ang aasahan mo sa isang tuwid na huwes. Pero ito ang mensahe ni Pablo, banal ang Diyos, siya ay hukom, hindi siya masusuhulan, subalit meron siyang balita paano ang isang makasalanan ay mapapawalang sala sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo. At yan ang isang mensahe na sana ay tuwina nakukuha ninyo mula sa pulpitong ito, sapagkat walang ibang paraan ng pagpapawalang sala. Walang ibang paraan paano ka tatanggaping matuwid ng Diyos sa pamamagitan lamang ng ginawa ni Hesukristo doon sa krus, na kanyang tinanggap ang parusa na dapat para sa makasalanan ay ngayon inaalok sa bawat makasalanan na kanyang tanggapin upang siya ay mapawalang sala. Pero dito sa ating teksto ay tinitingnan ni Apostol Pablo mula sa pananaw ng mga nangangaral, sa pananaw ng mga nagdadala ng mensahe. 9 na talata lang ito, mula talata 13 hanggang 21, 9 verses, pero 5 sitas ng lumang tipan. In these 9 verses, there are 5 citations of the Old Testament. Ibig sabihin talagang gustong ipakita ni Pablo na galing ito sa kasulatan. At ang makikita natin dito ay ang paggamit niya ng 2 larawan. Sa unang binasa natin sa talatang 15, ginamit niya ang paa at bilang larawan ng kagalakan. Samantalang sa talatang 21, ginamit naman niya ang kamay na nagpapakita ng kapaguran, ng panlulupaypay, ng pag-uunat ng kamay. Ito ang 2 saloobin na dadalhin natin kung tayo tapat sa mensahe ng Ebanghelyo. Ngayon, kung ayaw mo nung isa, magtatanggal ka, babaguhin mo ang mensahe. Pero kung hindi ka magbabago ng mensahe, ito ang 2 laging kasama ng pagdadala ng mensahe. Ikaw man ay mangangaral o tayo bilang iglesia, haharapin mo ang ganitong mga bagay. Kaya ang mensahe ko para sa inyo ngayong umaga, ang ginanap na pagliligtas ni Hesukristo ay naging paghahayag na may galak at may pagod. Ang ginanap na pagliligtas ni Hesukristo, yung kanyang pagpapawalang sala, ay naging paghahayag na may galak at may pagod. Yung ginawa ni Hesukristo, hindi nalalaman ng karamihan, at ang iglesia ang inatasan na dalhin ang kaalaman na yan, dalhin ang mensahe sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. At kung tayo magpapakatapat sa mensahe, mararanasan mo pareho ito, ang galak dahil sa pagtugon sa Ebanghelyo, ngunit mararanasan mo rin ang pagod, ang hinaing ng dahil sa pagtanggi sa Ebanghelyo. Kaya yung paa at kamay dito ay kumakatawan dito sa 2 mararamdaman natin dahil sa 2 magkasalungat na tugon sa Ebanghelyo. At sa iyo kaibigan, sana ay gumawa ka ng tamang tugon ngayon sa Ebanghelyo na magbubunga sa pagpapawalang sala sa halip na pagtanggi na magbubunga sa pagkapahamak. 2 bagay lang ang tingnan natin dito. Una, may galak dahil sa mensahe ng tagumpay. May galak dahil sa mensahe ng tagumpay. At ikalawa, ang makikita natin dito ay may pagod dahil sa pagtugon ng pagtanggi. May pagod dahil sa pagtugon ng pagtanggi. Yan ang 2 mararanasan natin. Tingnan natin yung una. Ang sinasabi dito ni Apostol Pablo ay may galak dahil sa mensahe ng tagumpay. Nang gamitin niya yung larawan ng paa, ang sabi niya, sinisitas niya mula sa Isaias 52, anong ganda ng mga paang naghahatid ng mabuting balita. Sa pinagsitahan niya yan mula sa Isaias 52, yan ay tumutukoy sa tagumpay sa Babylon.
Ang larawan dito ay noong panahong yon, para malaman mo kung anong nangyari sa isang labanan, ay maghihintay ka ng tagahatid ng mensahe. Wala silang cellphone at kung meron na walang signal, kaya kinakailangan may pumunta sa lungsod galing sa labanan para sabihin anong nangyari. Ngayon, kahabang wala pa sila sa lungsod, natatanaw na sila ng mga bantay sa pader ng isang lungsod. At sa pagtanaw nila, makikita na nila sa uri ng kanilang pagtakbo kung may dala itong magandang balita, nanalo, o kaya ay hindi magandang balita na natalo sa labanan. Makikita nila sa kanilang masiglang pagtakbo, kapag masiglang tumatakbo at nag-high five, siguro panalo tayo. O kaya naman, pag sa kanilang pagtakbo nanlulupaypay, parang pagod na pagod, ay masasabi nilang mukhang talo tayo. Parang mailalarawan natin ito sa isang nakasaksi na tayo, marami sa atin, ng isang buzzer beater winning shot sa basketball. Yung kala mo italo ka na, pero at the last second, nakashoot pa yung kalaban, nanalo, makikita mo yung mga players kung paano sila maglundagan at magyakapan dahil sa kanilang kagalakan. Ito ang nilalarawan ni Pablo. Kapag inisip mo ang ginawa ni Jesucristo sa kanyang pagliligtas, ito ay tagumpay laban sa kasamaan. Ito ay tagumpay laban sa kasalanan. Ito ay tagumpay laban sa dyablo. Kaya't ang dapat na saloobin ng isang iglesyang may dalang ganitong mensahe, ang saloobin ng isang mangangaral na may ganitong ipinapahayag ay dapat kagalakan. Nagagalak siya. Dahil na naig si Jesucristo sa kasamaan, nagagalak tayo lalo na kung tumutugon ang makasalanan ng pananampalataya. Hindi natin sinasabi rito na ang kakumpletuhan ng ginawa ni Jesucristo ay sa pagtugon ng mananampalataya. We reject that. Yung kaisipan na ginawa na ng Diyos ang lahat niyang magagawa, ngayon nasa iyo na. God has done everything He could, now it's up to you. That is a message that is man-centered, that is not scriptural. Ang turo ng salita ng Diyos, kumpleto ang ginawang kaligtasan ni Jesucristo. Wala tayong maidaragdag nang siya'y naroon sa krus. Kanya nang sinabi, naganap na. At nang sinabi niyang naganap na, ay talagang wala kang maidaragdag sa ginawang pagliligtas sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya't yan ang mensahe ng kaligtasang ipinaparinig sa iyo, at kung naririnig mo ito maybe for the first time or many times, pero hindi ka pa rin tumutugon ng pananampalataya, para kang naghuhukay ng sarili mong kapahamakan. Kumpleto ang ginawa ni Jesucristo. Wala siyang sinasabi sa iyong dagdagan mo. At kung tatanggapin mo ang ginawa ni Jesucristo na kumpleto, kailangang bitawan mo ang anumang pinangahawakan mo para sa iyong sariling kaligtasan. Hindi uubra ang moralidad, hindi uubra ang kabaitan, hindi uubra ang mabuting gawa. Kahit na magpakatao ka sa iyong pakikipagkapwa at magwagi ka man ng Nobel Peace Prize, tanghalin kang celebrity sa buong mundo, hindi yan kailanman magbibigay sa iyo ng kaligtasan, sapagkat ang hinaharap mong problema ay kasalanan sa harap ng Diyos. At yan ang hindi maaring takpan ng anuman nating magagawa. Hindi makakapalit sa ginawa ni Jesucristo. Kaya't ito ang mensahe na sinasabi ni Pablo ay batay sa kasulatan. Kanyang sinasalungat ang maraming nangangaral ng kanyang panahon na ang sinasabi nila ay pagsunod sa batas. Ang sinasabi niya ay sinunod ni Jesus ang batas. At pati na parusa ng batas, tinanggap ni Jesus, kung kaya't kumpleto ang kaligtasan kay Jesucristo, wala kang idaragdag. At tayo na mga mananampalataya,
tayo na iglesia na may ganitong mensahe ay dapat na meron tayong sense of victory, sense of gladness, na ganito pala ang mensahe natin, napakagandang mensahe, hindi dapat ikahiya na mensahe. At kung ikaw ay nakakapakinig muli, minsan pa ngayon ay isang paanyaya para sa iyo na lumapit kay Jesucristo. Sinabi ni Jesucristo, sino man ang lalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Narinig niyo na siguro yung salitang gate crashing. Ang gate crashing ay kapag ang isang tao ay bigla na lang dumalo sa isang handaan na hindi naman siya inanyayahan at maaari siyang itaboy. Walang gate crashing sa paanyaya ni Jesucristo. At kung minsan may ganyang mga tao na maaring natuto tungkol sa pagkasoberano ng Diyos, inaakala nila na may mga maling dapat anyayahan at kapag lumapit ay kanilang sasabihin ay hindi ka elect. O natatakot sila na baka may masave na hindi elect. Ang sinabi ni Jesus, basta't lumapit sa akin, hindi ko itataboy. Hindi nangyari kailanman na may lumapit kay Jesucristo at siya'y tinutulan sapagkat hindi siya elect. Huwag tayong gumawa ng ganong pag-iisip. Ang hamon nito para sa iglesia, panariwain mo ang kagalakan ng tagumpay ni Jesucristo sa Ebanghelyo. Sariwa pa ba sa iyo na ang Ebanghelyo ay tungkol sa tagumpay, sa dinaig ni Jesucristo, kung paanong si Propeta Isaias ay nagbanggit ng kagalakan dahil ang Babylonia na sumakop at lumupig sa Judea ay dinaig. Isipin mo ang kagalakan ng mga nabihag sa Babylon, ngayon sila ay babalik at ito ang ginamit na larawan ni Apostol Pablo at ganito dapat ang maramdaman ng isang iglesia, ng isang mananampalataya, ng isang mangangaral na iyong buong pinararangalan ang mensahe na dala natin na Ebanghelyo. Ito ang dapat nating iangkop. Una sa mga mangangaral, yan ang teksto ng Roma, pero maiaangkop din natin sa lahat ng mananampalataya at sa buong iglesia sapagkat maalala ninyo sa sinabi ni Pablo sa Efeso, Kabanatang 6, tungkol sa kasuotang pandigma, ang baluti. Isa sa mga bahagi noon, sinabi ng Ephesians 6:15, sa inyong paa ay ang kasuotan ng Ebanghelyo ng kapayapaan. Kaya maging ang paa ng mga lahat ng mananampalataya ay dapat may sigla dahil sa Ebanghelyo na ng tagumpay. Ito ang pamanik ni Pablo sa mga taga-Roma. Bantog ang Roma sa mga general at mga mandirigma na matagumpay. Katumbas nito ngayon, ang napapaligiran tayo ng mga tagumpay na pinagdiriwang sa mundo. They are the celebrities in this world. At ngayon, maraming mga mananampalataya, maraming mga iglesia, gusto rin nila ng tagumpay na kagaya ng mundo. Ang ginawa nila ay binago ang Ebanghelyo, naging Ebanghelyo ng pagpapayaman, Ebanghelyo ng paghihimala, Ebanghelyo ng kagalingan, sa halip na Ebanghelyo ng kaligtasan mula sa kasalanan. At kaibigan ko, ang hinahanap ko kay Jesucristo ay pagpapayaman, pagpapagaling, at anumang mga pang-personal na interes. Hindi yan ang alok ni Jesucristo. Ang alok ni Jesucristo ay kaligtasan mula sa iyong kasalanan. At bilang iglesia, tanggapin natin ang panawagan ng pagpapatotoo sa Ebanghelyo na may galak at tagumpay. Ang uri ng pag-ebanghelyo na ginagawa sa maraming iglesia, nakatutok sa tagumpay na gawa ng tao, kaya gusto nilang padaliin ang Ebanghelyo. Sa karamihan ngayon,
Ang gusto lang nilang ituro ay katiyakan ng pagpunta sa langit. Ayan na lang ang lagi na lang pinagdiriinan, paano ka pupunta sa langit kapag ikaw ay namatay? Inaakala nilang yun ang ebanghelyo. At marami ang umaasa na sila'y pupunta sa langit na hindi totoong nagpasakop kay Jesucristo at sila'y mabibigla sa kawalang hanggan na wala sila sa langit. Hindi natin kailangang padaliin sapagkat nanaig si Jesucristo. Ebanghelyo ng tagumpay ang daladala natin. Kaya't nagagalak tayo kahit sa isahang pagtugon. Kapag may tumugon ng pananampalataya sa tunay na ebanghelyo, ebidensya yan ng pagkilos ng biyaya ng Diyos. Kaya't sinabi ni Jesus sa Lucas 15, may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Bakit? Bawat isa'y ebidensya ng tagumpay ni Jesucristo. Kaya't dalhin mo ang tiwala sa galing, bisa at tagumpay ng ebanghelyo. Ang ebanghelyo ay hindi talunan na mandato ng iglesia. Nang si William Carey ay papunta ng India bilang isang misyonaryo, ang kanyang kinausap ay ang kanyang matalik na kaibigan na si Andrew Fuller. At ang kanyang sinabi, I will plumb the depths, but you must hold the rope. Sisisirin ko ang kalaliman, basta't hawakan mo ang lubid. Ang ibig niya sabihin ay siya ang tutungo doon sa hindi pamilyar na lugar na pagdadalhan niya ng ebanghelyo. Ang trabaho ni Fuller habang siya nasa England ay ang patuloy na pagsuporta sa gawaing iyon ng misyon. At mula dyan sa aking dating iglesia, binuo namin ang Holding the Rope Ministry na sumusuporta sa mga nag-aaral sa GMA bilang paghahanda sa pangangaral sapagkat naniniwala ang bawat mananampalataya dapat nasa misyon tayo ng tagumpay. Nasa misyon tayo na palalaguin ng Diyos sapagkat sinabi niyang malago ang ating aanihin at lalago ang ating bunga ng ebanghelyo. Kaya't may galak. Pero sa ikalawa, may pagod dahil sa pagtugon ng pagtanggi. Dito sa talatang 21 ay kinuha naman ni Pablo mula sa Isaiah 65 verse 2, buong araw ay iniuunat ko ang aking mga kamay sa mapagmatigas at mga mapagsalungat na mga tao. Sa orihinal, ang Diyos mismo ang nag-uunat ng kanyang kamay. Ang pinapakita rito ay may taimtim na pag-anyaya sa makasalanan na kapag tinanggihan ay nakapanlulupaypay sa atin. Ang paanyaya ng ebanghelyo ay taimtim. And I speak to you as a full believer in God's sovereign grace, in predestination, and in election. But that said, I believe as much that God sincerely offers the gospel to everyone indiscriminately. Naniniwala ako sa pagkasoberano ng Diyos. Naniniwala rin ako na ang Diyos na soberano ay taimtim na nag-aanyaya sa lahat ng mga makasalanan na kanilang tanggapin ang mensahe ng ebanghelyo. Marami ang nalilito sa ganyan sapagkat gusto nilang ilagay ang Diyos sa kanilang pagkaunawa sa sarili nilang lohika at kanilang iniisip kapag may hinirang na ang Diyos, paano magiging taimtim ang pag-anyaya doon sa mga hindi hinirang? Ngunit pareho siyang ipinahayag sa salita ng Diyos.
Sa Ezekiel 33 verse 11, ang Panginoong Diyos mismo ang nagsabi, mayroon ba akong kaluguran na ang makasalanan ay mamatay sa kanyang kasamaan? At ang Diyos mismo ang nagsamo, hindi. Hindi ko kaluguran na ang isang makasalanan ay mamatay sa kanyang kasalanan, kundi ang siya'y magsisi at mabuhay. Alam ba ng Diyos kung sino ang kanyang pinili at kung sino ang hindi niya pinili? Alam niya. Ngunit maging ang Diyos na alam na ang lahat ay sincero at tapat at taimtim na nag-aanyaya na ayaw niyang ikaw ay mapahamak. At yan ang gusto kong sabihin sa iyo, huwag kang lumayo, huwag kang umuwi mula sa simbahang ito na iyong iniisip na para lang sa kanila yon. Ang mensahe ng kaligtasan ay para sa iyo. Lumapit ka kay Jesucristo. Hindi ka gusto ng Diyos na mapahamak. 2 Peter 3 verse 9, He does not want anyone to perish, but that everyone should come to repentance. Yan ang paniwalaan natin. Anong magiging ibig sabihin yan pag tayo nagpahayag? Kapag tinanggihan, hindi ka atras doon sa hayaan mo siya, hindi siya elect. Bahala sila, hindi sila kasama sa predestination. Hindi pwedeng ganun ang ating saloobin. Dahil gusto natin, kagaya ng Diyos na gusto niya, at iniuunat niya ang kanyang kamay. At sinabing napapagod, hindi ito pagkapagod ng pisikal. Ito yung pagkapagod na nakapanghihinayang, bakit ayaw ninyong tanggapin? Nakapanlulumo. Kapag naranasan mo ang patuloy na pagtanggi ng makasalanan, magdudulot ito ng panlulupaypay. Kapag sa isang paligsahan, let's say sports, ay gusto mo talagang manalo, pag natalo ka, masakit. Naalala ko nung ako'y aktibo sa chess tournaments, at talagang matatalo ka naman. Pag ako'y natalo, alumpihit ako sa higaan, hindi makatulog, sapagkat gusto mong manalo. Dito, gusto natin talaga na ang isang makasalanan ay lumapit kay Jesucristo. Walang pasubali, walang pagkakalinlangan, elect ba ito o hindi. Walang ganun, kundi siya'y makasalanan at para sa kanya ang mensahe. Kaya kung tinanggihan niya, magkakaroon ka ng pagkapagod, panghihinayang, panlulupaypay. At yan ang hamon ko sa bawat isa, damhin mo ang kapaguran. Ngunit isalin mo sa lalong pananalangin at pag-anyaya. Huwag mong iwasan, masakit. Pero ituloy mo. Sa teksto, ang Diyos mismo ang naguunat ng kanyang kamay at napapagod at ginagawa niya ang kanyang sarili na huwaran para sa mga maghahayag ng ebanghelyo. At dahil sa kapaguran, marami ang nagpasya na padaliin na lang ang ebanghelyo para huwag tanggihan. At dahil malimit ang dahilan ng pagtanggi ay ang tawag sa pagsisisi, yan ang hindi mo halos marinig sa mensahe ngayon. Na tumatawag sa mga makasalanan na kung ikaw ay maliligtas, kinakailangan mong magsisi sa iyong kasalanan, magsisi sa iyong mga kamalian upang lumapit, dumulog kay Jesucristo para sa iyong kaligtasan. Hindi natin maaring padaliin. Ipahayag natin ang ebanghelyo sa kabuuan ito at dahil diyan maraming tatanggi. At damhin mo yung sakit, yung hapdi. Alam kong maraming mga katulad kong magulang na nanalangin para sa kanilang mga anak na hanggang ngayon na hindi nagbabalik loob sa Panginoon. At ilang ulit mo nang niluhaan at isinamo sa Diyos at tila walang nangyayari. Huwag kang sumuko. Damhin mo ang
panghihinayang, damhin mo ang panlulupaypay, ngunit patuloy mong iunat ang iyong kamay at mag-anyaya. Yan man ay paanyaya sa pulpito, sa Bible study, sa Sunday school, sa magulang, sa kanyang anak, one-on-one. Isipin natin, isinasalin ba natin sa panalangin? Yan ang ginawa ni Pablo dito. Romans 10 is in the middle of Paul's explanation why Israel rejected and Gentiles received the gospel. Anong naging katugunan ni Pablo? Romans 10:1. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. Baka sabihin natin, teka muna Pablo, hindi ba sinabi mo, they are not all Israel who are of Israel? And now you're saying you're praying for Israel. Well, apparently for Paul, there is no contradiction. At para sa atin, wala ring pagsasalungat. Totoong may soberanong pasya ang Diyos, ngunit para sa ating nagpapahayag ay nananalangin tayo at hinahangad natin na ang makasalanan ay maligtas. Kaya't kasama ka ba sa panalangin? Panalangin personal, panalangin pang-iglesia. At anuman ang maging tugon, hindi binabago ang karangalan ng Diyos. Yan ang sinabi ni Pablo, 2 Corinthians 2:15 and 16. We are the aroma of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing. Tayo ang samyo ng bango sa Diyos, kay Jesucristo, sa kanilang mga naliligtas at sa kanilang mga napapahamak. Tanggihan man nila, ang karangalan ay sa Diyos pa rin. Nagagawa natin ang ating misyon ng tagumpay, pero handa tayong magpagod. Handa tayong masaktan. Handa tayong manghinayang. Bantog ang pangalan ni Hudson Taylor pagdating sa China Mission. Siya ang kinikilala. Ang hindi alam ng marami, bago pa nakarating si Hudson Taylor sa China, may nauna sa kanya, Robert Morrison. Hindi natin masyadong naririnig. Wala pa yatang 10 ang kanyang nabautismuhan sa buong ilang dekada ng kanyang pagsisilbi. Pero siya ang nagbungkal ng mission field ng China, na nang dumating si Hudson Taylor, handa ng mamunga. So maaaring sabihin natin, ang isa ay mas nasa kapaguran, ang isa ay mas nasa kagalakan, pero ganyan ang ebanghelyo ng Diyos. Someone said, don't judge each day by the harvest you reap, but by the seed you plant. Huwag mong sukatin sa inaani mo. Sukatin mo sa itinatanim mo na binhi. Kaya narito ang dalawang sangkap ng pagpapatotoo ng Ebanghelyo. Ang kagandahan ng paa na nagbibigay kagalakan, ang kapaguran ng kamay na nakauna sa paganyaya. Ganyan ang iglesia. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, aming mahabaging Ama, nagpapasalamat kami na binigyan mo kami ng ganitong paglalarawan sa pagdadala ng mensahe ng Ebanghelyo. Mensaheng napakaganda at kagilagilalas na ang banal na hukom na Diyos ay magpapawalang sala sa isang makasalanan sa pamamagitan lamang ni Jesucristo na kanilang sasampalatayanan. Mangusap ka sa mga narito na nasa katayuan pa na walang pagpapawalang sala. At ngayong araw na ito ay naway tumugon sila ng may
pagtanggap. At kami na iglesia, bigyan mo ng pananaw sa Ebanghelyo na may kagalakan, may tagumpay. Ang Ebanghelyo na ibinigay mo sa amin ay hindi para sa isang talunan na mandato. Ito ay mamumunga, ito ay magbibigay karangalan sa kaharian ni Jesucristo. Gayunman sa aming pagdadala ng mensahe, kasama ito sa mga tatanggi. At sa kanilang pagtanggi, hindi kami maaring magwalang bahala, kundi nasa puso namin ang hapdi, panghihinayang at sakit sa kanilang pagtanggi sapagkat alam namin ito ay para sa kanilang kapahamakan. At nawa sa kongregasyon na ito ay kumilos ka upang makita namin ang kagalakan ng pagtanggap at kung meron mang tumanggi ay maramdaman din namin ang hapdi nito at ang kapaguran nito. Gawin mo kaming iglesia na idinudulog sa panalangin ang mga ninanais naming maligtas, ang mga anak namin na hindi pa nagbabalik loob sa Diyos at kay Jesucristo. Ang mga bisita namin, ang mga contact namin at marami pang mga kaparaanan na maaabot namin. Naway ganito ang mensahe ng Ebanghelyo para sa amin. Isang kagalakan sapagkat nagtagumpay si Jesucristo. Isang kapaguran sapagkat patuloy na tumatanggi ang makasalanan. Ngunit ano pa man ang mangyari, ang samyo ng karangalan ay sa Diyos pa rin, sa naliligtas man o sa napapahamak. At dahil dito kami nagpapasalamat at nagpaparangal sa iyo at panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.